Yun mga kalagalag, minamanso ko si Tikoy. Ginagamitan ko siya ng speaker na pakakak para nga ito ay masanay natin na magtawag. At yun, pinatay ko yung pakakak mga kalagalag at titingnan natin si Tikoy kung ano ba ang standing niya sa ngayon. So makikita natin mga idol, lalapitan natin. So ayun, tumitilaok ang ating bida. So yan mga idol, no? Ayan, dahan-dahan tayong lalapit. Ayan si Tikoy. Kaso lang mga kalagalag, ito ay napakailap pa. So yan mga idol, no? Yan ang ating pambato sa 2026 mistisong labuyo na paos yan mga kalagalag. So ito ang napupusuan kong pangkate sa susunod na next season dahil talaga ito ay napakaganda tumilaok. Paos na paos yan mga idol. At so yan, medyo malayo pa tayo sa kanya, mga 7 meters. Itong mga kalagalag ay super ila pa at hindi basta-basta pwedeng bibiglain kapag lalapitan o kaya kukunin na natin siya sa kanyang pwesto. Dapat talaga ay ang mangyayari nito mga kalagalag ay dahan-dahan lang tayo sa paglapit sa kanya para hindi siya madala. Ganito ang pag ng pangkating labuyo, pagmamanso. Mahirap magmanso kasi syempre magsisimula tayo sa pagpapamo at dadali natin sa gubat para mansuin. Ang nangyayari sa bahay, maamo sila. Pagdating dinala natin dito sa gubat, pagdating dito ay nagiging wild ulit sila. Nanunumbalik ang kanilang pagka-wild dahil nga sila ay galing nga dito sa gubat. Kaya yung instinct nila nandun pa rin. Kaya kahit maamo na yan, napapatuka na natin yan sa palad natin at naihimas at hindi na tumatakbo kapag ating nilalapitan pag nandoon sa bahay o sa kulungan. Pero pag nadala na yan sa dito sa gubat mga idol, manunumbalik yung pagka nila, wide nila. Kaya subukan natin dahan-dahanin kunin si Tikoy mga idol. So yan ang kanyang standing, no? Napakatikas ng pangkatikong ito. So yan, hinay-hinay lang sa pagdampot mga kalagalag dahil talagang papagaspas yan, papalagyan na parang akala mo bagong bitag sa CI. So dahan-dahan lang mga idol nang hindi siya pumagaspas.